Welcome back mga ka-open source. So, itong ginawa kong ito is Raspberry Pi Pico siya. So, ginawa ko siyang oscilloscope. So, wala kasi akong oscilloscope na ginagamit pag nagtitest ako ng mga signal. So, yan. Tinigyan ko siya ng BNC connector at saka terminal block. So, yan palang yan tatlong resistor na yan is naka-series yan. So, ano yan lahat? 100k. So yan yung in, at yung dalawa naman na yun is naka-float siya sa ground 3.3 volts at saka ground, naka-float siya. So yan yung magiging ground ng ating DIY oscilloscope. So yan. So itong BNC connector is di ko pa siya nasa-solder. So isa-solder ko siya dyan sa ilalim para maging stable siya. So yan, kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe para updated ka sa mga susunod kong video. So ito, nasa GitHub account ko pala yung schematic diagram nito. So kung gusto mo is mag-comment ka lang sa comment section para ma-notify ako at para ma-send ko sa iyo ang link ng aking GitHub account. So yan palang mga acrylic na yan is galing lang yan sa isang frame. So kinat ko siya para may shielding siya, kasi pag linagay ko lang siya dyan na hindi siya nakalagay sa acrylic or hindi siya nakamount is since oscilloscope siya is palagi siya magpa-fluctuate. So makaka-read siya. For example, nakapatong siya dyan sa table at ginagamit ko siya, since may resistance ang table, so magka-fluctuate siya. So yan dyan, kinukunik ko lang yung BNC dyan. So tinitrace ko siya dyan sa mga butas-butas ng fretboard papunta sa in ng BNC. So mamaya ititest ko siya pagkatapos natin para makita natin kung naggumagana ba talaga. So yan. So kukunin ko yung ground, yung float to ground niya papunta sa yung shielding ng BNC connector. So dyan siya nakakonect. So kakaunti lang pala na parts yan, kaya kayang-kayang gawin. So napaka basic lang. Kung wala kayong oscilloscope, wala kayong pera pambili, so yan. So napakaganda nitong ginagawa kong ito, kasi yung magagamit mong oscilloscope is gawa mo pa. Since ang oscilloscope ngayon, nung huli akong tumingin sa online, nakita ko yung isang, nakalimutan ko kasi kung anong brand yun, yung pinakamababa nakita ko is 14k. So since wala akong pera, so gumawa na lang ako nito. Yung terminal block pala niyan is kadugtong din yan ng signal. So dyan yung in, saka itong BNC connector, in din yan. So kasi noon kasi wala akong BNC connector, so yung terminal block lang yung ginagamit ko. Since may nakuha akong terminal connector, ay hindi terminal, yung BNC connector, so yun dinagay ko ngayon. So medyo kinakapalan ko yung tin sa ilalim, yung solder natin, para maganda yung daloy ng signal papunta sa ating in. Ayan, medyo makapal siya. Tingnan nyo naman. So iti-test ko siya kung hindi ba siya nag-short. So iti-test ko siya dyan kung yung in at ang ground ay hindi nag-short. So goods naman siya, wala siyang short. So okay na siya. Pwede natin siyang ilagay din sa mount. So yan palang ginamit ko dyan is X-pillar siya na nylon. So hindi yan bakal. So hindi siya, wala siyang magiging contact. So bumili ako niyang X-pillar is sa tingin ko 200 pieces, naka-box siya.
So napakaganda ng ganyan palagi. So palagi akong gumagamit ng ganyan X-pillar. So yan. Yan yung magiging takip ko dyan. May butas pala yan sa ibabaw kasi dyan yung magiging SPI connector. So hindi ko naman, binutasan ko lang yan, pero hindi ko alam kung may gagawin ako dyan sa susunod. Baka susunod lalagyan ko yan ng LCD. So ang ginagamit ko pala dyan is ano lang, cellphone lang. So Picoscope ang pangalan ng application na ginagamit ko dyan. Yan palang X-pillar is may ano din siya, screw. Yung tornilyo niya is Phillips siya, connection. So yan. So napakalit lang, di ba? Portable. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Saka ang power niya is from phone lang din naman. Kaya okay. Napaka portable niya. So yan, kunin ko na yung BNC connector na ang dulo is alligator clip. So dito itetest ko na to. So gagamit ako dyan ng OTG connector. So yan. So kaya pala mayroon yung parang papel is kasi maluwag yung OTG ko. So ikukunin ko siya dyan sa aking cellphone. So i-open ko yung OTG connection sa settings ng phone ko. So yan, naka-open na pala siya. At saka pupunta ako dun sa application na Picoscope. So yung application na ginagamit ko. So yung connection niya is magiging USB. So okay. So nakita nyo may signal na. At saka itong multi-tester ko para ma-sure ko kung may accuracy ba talaga to or kung may accuracy. So sinet ko siya sa hertz para matest natin. So meron pala ako ditong DS0339 ata yan, 039, DS039. So makikita natin dyan. O 038 pala, 0138. So yung DS0138 na yan is nag-i-speed siya ng 1 kHz na signal. So tignan nyo, ito-tester ko siya at meron siyang 1 kHz dyan. Tignan nyo, yan, may 1 kHz siya na dinalabas yan. So wala kasi akong signal generator. Ayan, para makita natin. So meron siyang 1 kHz na signal. So dyan itong Picoscope ko is dyan ko i-connect. Titingnan ko kung accurate ba to, kung marinig niya ba yung 1 kHz na signal. So yung kinunik ko yung ground probe sa ground, at saka yung itong in na to is kukunik ko siya dyan sa 1 kHz. So medyo nagkadugtong lang yan dyan, dalawa kasi yan sa may ayan sa may nag-speed na 1 kHz, dalawa yan. So nadugtong ko lang yan dyan, kaya ginagalaw-galaw ko. So i-stop ko siya. So i-run ko ulit. So titignan ko yung connection niya sa USB. So nireset ko siya dyan. So makikita natin kung okay ba talaga tong Pico, itong Raspberry Pi Pico na to, kung pwede siyang gawing oscilloscope. So yun, ilagay ko siya sa USB. Okay, so tignan nyo, meron na siyang PWM. Yung PWM na yan is 3.3 volts siya na 1 kHz. So same siya dito sa nilalabas nito, itong DS0138. So 1 kHz ang nilalabas nito na 3.3 volts. So makikita nyo dyan is 1 kHz siya. So goods na goods tong Raspberry Pi Pico ito na gawing oscilloscope. Portable na siya at napakaliit pa. So itetest ko ulit kung 1 kHz nga ba talaga nilalabas. Titest natin ang ating multi-tester na Zotac.
So makikita nyo 1 kilohertz. So 1.000. So kilohertz yan, nasa hertz tayo.